Hello po mga ka-subscriber, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa natin sa YouTube bago ang lahat po mga ka-subscriber. Mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel. At pindutin po ninyo ang notification bell para updated po tayo sa mga videos po natin. Bago ang lahat po, mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel para makaabot na tayo ng 1K subscriber. Bago ang lahat po mga ka-subscriber, ang topic po natin tungkol sa nagaganap dito sa ating bayan na kabilaan nagrarally dahil po sa may hinahangad po sila na talagang tinutukan at tinututulan ang mga korap na namumuno dito sa ating bansang Pilipinas dahil po sa flood control na iilang tao lang ang nakikinabang sa flood control. Dapat po mapakulong po natin sila dahil po masyado na silang gahaman sa salapi. At hindi naman po yan nangyayari kung talagang nangunguna sila sa ganyang sistema yung namumuno sa ating bansa. Tinuringan po silang yung Pangulo ng Pilipinas, samantalang may nakakalusot pa dyan. Sino dapat ang sisihin, yung mga kontraktor ba o mga DPWH? Kung wala po, kung maayos lang po ang palakad at pamuno, hindi mangyayari po yan kasi takot po yung mga kontraktor na gumawa ng hakbang na nakakasira sa pangalan po nila. Dahil yun nga, 'di ba, kabilaan testimony at saka mga sangkot, kasi hindi gagawin niya ng kontraktor po may nasa likod talaga dyan. May nasa likod po yan na nag-utos na gawin na tapyasan. Kasi kung talagang kontraktor po yan ang nag-utos dyan, hindi sila obra kasi kuwanan sila i-audit po ang mga ginagawa nila. Kung tapos na o naayos na ba ang mga flood control o na ba yung talagang pulido. Kaya nga hindi nagawa-gawa kasi pinagpipistahan bawat percentage ng mga congressman. Ano na lang natitira ng yung kontraktor? Syempre ibubulsa din niya kasi kapag halimbawa kung maimbestigahan, isa din sila maiimbestigahan po dun. Hindi lang yung kontraktor. Kasi ang una sana ninyo imbestigahan, yung mga namumuno dyan sa Malacanang, mga congressman, senador,
mga DPWH na mga talagang, kasi hindi gagawin niya ng contractor na tapyasan po niya yung budget kasi naka-allocate na po yan ng budget ng DPWH. Kaya ang takot na lang po ng mga contractor na bawasan po nila. Kasi kung walang utos sa nakakataas, hindi po nila gagawin yan. Siyempre, sino naman po sila na hindi nila bibigyan ng mga percentage na yan? Diba po, talaga, nakapanggigil ng laman. Kasi po, bilang ikaw ang Pilipino, kung wala kang pakialam sa bansang Pilipinas, wala kang pakialam, diba? Mas maganda talaga yung may alam ka. Kasi para naman po sa atin sa lahat, mga mamayan at mga generation to generation, kung ginagano naman tayo ng mga pamunuan po natin, yung mga nakakataas po sa atin, hindi po pwede po yan. Kasi binababoy na nila yung natin bansa Constitution, binababoy na nila yung ating bansa Pilipinas. Malakas lang kasi ang loob nila kung halimbawa magkainitan na talaga, magkaturuan na kung sino mastermind. Syempre sila po may mga kasi yan mga pera lalayas yan dito sa Pilipinas. Doon yan sa ibang bansa maninirahan kasi tangay-tangay na nila yung madaming pera yung pera ng kaban ng bayan na hindi nila pinaghirapan. Bagkus sila lang ang nagpapasasa ng sarap ng yaman ng bansang Pilipinas. Sabi nga dati ni Tatay Digong hindi tayo naghihirap. Ang Pilipinas mayaman. Maraming pera ang Pilipinas. O tingnan mo. Si Tatay Digong talaga mismo ang nagsabi nun. Kaya po hanggang dito na lang po ang video natin. Marami pong salamat. Sana po magising na sila, maparusahan ang dapat parusahan, maparusahan kung sino dapat parusahan, kung contractor ba ng DPWH o yung namumuno ba ng DPWH or mga kongresta or senador or ang ating Pangulo. Ayan po mga ka-subscriber, marami pong salamat. Hanggang dito na lang. Masyado maingay ang marami pong salamat po.